Dahil sa malakas na ulan na siyang naging dahilan ng pagbaha ng tulay na daraanan dito sa San Ignacio, patungo sa lungsod, kaya hindi na naman kami nakauwi ngayon ng anak kong si Sean. Akala ko kanina, titigil na ang ulan dahil medyo malinaw na ang kalangitan. Kaya napagpasyan ko na pumunta sa palayan para makita kung may pagbabago ba doon. Habang si Sean naman ay naiwan sa mansyon at binabantayan siya ni Aling Sasha, kasama ang dalagitan niyang anak na kaidaran lang ni Lily. Hindi ko lubos akalain na nasa palayan pala si Paulo. Kung alam ko lang, sana doon na ako sa tubuhan pumunta. I was about to leave nang biglang umulan ng malakas. Kaya kahit ayaw kong makasama si Paulo, pero wala naman ako magagawa. Nasa loob na kami ngayon ng isang kubo. Dito kami nagpalipas ng ulan. Basang-basa ang damit na suot ko, habang si Paulo naman ay nakasuot ng jacket. Magkatabi kami na umupo sa sahig ng kubo na gawa sa kawayan. Wala kaming imika na dalawa. Masamang-masama pa rin ang loob ko sa nalaman na nabuntis pala niya noon si Hana. Galit ako sa isipin na nabuntis niya ang kanyang kabit habang kasal pa siya sa akin. Napayakap ako sa aking sarili dahil sa ginaw na aking nadarama. Napatingin siya sa akin. Tumayo siya at hinubad niya ang suot niyang jacket. Kasunod naman nito ay ang suot niyang t-shirt. Bakit ka naghuhubad? Lakas loob kong tanong sa kanya. Pinipigilan ko ang aking sarili na mapahago ng tingin sa kanyang halos perpektong katawan. Magbihis ka muna. Baka magkasakit ka. Sabay abot sa akin ang suot niyang t-shirt. At ano naman ang isusuot mo, Paulo? Kung susuotin ko yung t-shirt mo. Taas kilay kong tanong naman sa kanya. Okay lang naman sa akin na nakahubad. Ang mahalaga ay ikaw. Ayaw ko. Tanggi ko agad sa kanya. Bakit ayaw mo? Kunot noon namang tanong ni Paulo. Ayaw ko sabi. Bakit ba ang dami mong tanong? Pataray kong sabi sa kanya. Okay naman tayo kahapon na. Bakit ang sungit mo na naman ngayon sa akin? Kasi kahapon wala pang Hana na dumating dito sa asyenda. Pero ngayon, natutup ko ang aking bibig. Dapat sa isip ko lang yon pero hindi ko napansin na nasambit ko na pala. Huli na para bawiin ko pa. Pilyo namang napangiti sa aking tinuran si Paulo. Nagsiselos ka ba kay Hana? Sandali akong napatda sa tanong niya. Ano nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos, Paulo? Para sabihin ko sa'yo, galit ako at hindi nagsiselos. Ano ba talaga ang plano nyo? At pinapunta nyo ang Hana na yun dito sa asyenda. Para ano? Para pagtulungan nyo akong tatlo? Narin ko ang pagbuntong hininga naman ni Paulo. Hindi namin pinapunta ni Mami dito si Hana. Madalas siyang pumupunta dito with her husband. Husband? Ako naman ang napakunot noo. May asawa na si Hana? Tapos ang lakas ng loob niya magsalita na ipaglalaban nito si Paulo. Iba pala talaga ang trip ni Hana, no? Noon, isang kabit. Ngayon, gustong magkaroon ng kabit. Two-timer din pala talagang Hana na yun. Oo, asawa niya yung doktor na mga hayop dito. Si Anthony. At kaya siya nandito dahil madalas siyang sumasama sa kanyang asawa. Paliwanag naman ito na bahagyang nakangiti pa. Kaya hindi mo kailangan magselos sa kanya. Nakita mo naman siguro na hindi ko siya halos pinapansin. Maliban sa asyenda, nasa inyong dalawa lang ni Sean ang atensyon ko. Malay ko ba? Hindi naman ako nakabantay sa'yo 24 hours. Buti na lang hindi namutawi ang katagang iyon na binibigkas ng aking isipan. Baka mas lalo pa niyang isipin na nagsiselos nga ako. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sa isipin ito, agad ko na hinila ang t-shirt na inabot niya sa akin. Saka ako tumayo para isuot ito. Hindi ko na kaya ang ginaw na nadarama ko. Kahinaan ko pa naman ang ulan at lamig. Ito ang laging dahilan, kaya madalas ako magkasakit noon. Kaya lagi talaga akong pinapagalitan ni Don Eduardo kapag naliligo ako sa ulan. Tumalikod ka. Pautos kong sabi naman kay Paulo. Bakit naman? Magbibihis ako, Paulo. Paano ako magbibihis kung nakatingin ka? Ano naman ngayon?
Hindi mo naman kailangang mahiya sa... Pinukol ko siya na masamang tingin. Oo na, tatalikod na. Aniya sabay talikod. Ito naman, nagkaroon na nga kami ng anak ay may... Pwede ba, Paulo? Ang daldal mo talaga. Tumahimik ka na nga. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin dahil nagiinit ang pisngi ko sa nais niyang ipahiwatig. Heto na, tumahimik na. Wika naman ito. Tumahimik na nga siya, kaya mabilis akong hinubad ang suot kong blouse, pati na ang shorts ko. Magmamadali ako sa pagbibihis dahil baka magkamali pa siyang lumingon. Hanggang hita ko na lang ang kanyang t-shirt at sa tingin ko, mabobosuhan na niya ako pag hindi pa ako mag-iingat. Are you done? Tanong naman niya. Hindi ako sumagot at bumalik ako mula sa kinaupuan ko kanina. Maingat akong naupo baka mabasuhan pa niya ako. Saka siya napatingin sa akin. My shirt looks good on you. Aniya na umani ng pagtaas ng aking kilay. Napatawa naman siya sa aking ginawa at naiinis ako sa kanyang tawa. Para akong inaakit ng kanyang lalaking-lalaki na tawa na napakasarap sa pandinig. Hindi ko siya pinapansin kaya namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Napasinghap ako ng pabigla niyang hinawakan ang aking kamay at pinagsalikop niya ang mga daliri naming dalawa. Napalingon ako sa kanya at nanlaki ang mga mata ko nang sinalo ng labi niya ang labi ko. Binawi ko ang aking kamay mula sa kanya, saka ko siya itinulak. Anong ginagawa mo? Naiinis kong tanong sa kanya. Kissing my wife. Hindi ko ba pwedeng gawin yon? Anong wife ang pinagsasasabi mo? Hindi mo ako asawa, Paulo. Itinanggi mo na ako noon pa. Bakit ngayon? Gusto mo muli akong ariin asawa mo? Dahil ba kay Sean? Galit na tanong ko na may halong panunumbat sa kanya. I'm sorry. Kung ano man ang nagawa ko. Maniwala ka man o hindi. Pero pinagsisisihan ko na yon. Dalang-dala ko sa konsensya ko. Hanggang ngayon. Halos gabi-gabi akong binabangungot ng kahapon. At walang araw na hindi kita naiisip. Binalak kitang hanapin noon. Pero pinigilan ako ni Lolo. Sabi niya, hahayaan daw muna kita. Dahil babalik ka rin naman. Hanggang sa lumipas na lang ang 3 taon. Kung hindi pa siya nawala, hindi ka rin babalik sa asyenda. Masakit man isipin. Pero may magandang nangyari ang pagkawala ni Lolo. At yun ay ang pagbabalik mo, Danica. Tapos may anak pa pala tayong 2. Alam mo bang napakasakit isipin na may anak tayo tapos hindi mo malang naisipan na bumalik? Aniya na sa tonong panunumbat nito. Huwag mo akong sumbatan, Paulo. Dahil kasalanan mo kung bakit ako umalis at kailanman hindi naisipang bumalik. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, pasalamat ka nga at nagawa ko pang ipakilala sa iyo si Sean at tinulungan pa kita para matanggap ka ng anak ko. Litanya ko. Saka ko siya tinalikuran at mabilis kong hinubad ang suot na t-shirt na nasa kanya. Dahil sa galit ko sa kanya, wala na akong pakialam kung nabobosuhan man niya ako. Anong ginagawa mo? Tanong niya na parang pinipigil ang paghinga. At hindi man lang inaalis ang mga mata mula sa akin. Hindi din nakatakas sa akin ang sunod-sunod niyang paglunok habang pinapasadahan niya ng tingin ang halos subad kong katawan. Aalis na ako. Hindi talaga makakabuti sa ating dalawa ang magsama sa iisang lugar dahil magsusumbatan lang tayong 2. Ang lakas ng loob mong manumbat. Ikaw naman ang may kasalanan sa ating 2. Wika ko at isusuot ko na sana ang mga damit ko na nahubad ko kanina. Pero napatigil ako ng pabigla niya akong hinila at mabilis niya akong ikinulong sa kanyang mga bisig. Bitiwan mo nga ako, Paulo. Madiin kong sambit sabay piglas ko sa kanya. I won't, sweetheart. Aniya na mas sinigpitan ang pagkakayakap. Pinilit kong kumawala mula sa kanya pero hindi ko kinaya ang kanyang lakas. Isa pa ay nanghihina ako dahil sa damdamin na umaalipin sa akin ngayon. Nararamdaman ko na naman ang init ng kanyang katawan. Pilit kong inaalala ang matinding galit ko sa kanya. Pero inaalipin na naman ang aking puso
At namayanin naman sa akin ang katotohanan na sobra ko pa rin siyang minamahal. Para sa akin, mali ang isang beses na nagpadala ako sa aking damdamin sa kanya. Pero isa na sigurong kahangalan na minsan naman akong namagpatianod sa bulong ng puso ko. Pero gaano ba kadalas ang minsan? Nang hinalikan na ako ni Paulo, hindi ko napigilan ang sarili kong tumugon sa mga halik niya. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng aking likod sa sahig na gawa sa kawayan. Kung totoo namang may langit sa lupa, ang sa akin siguro ay ang magkaisa ang katawan naming dalawa ni Paulo. Pero kailangan ko ding umahon mula sa langit na ito. Paulo is my sweetest and painful love. Bukas na ang alis namin ni Sean, kaya napagpasyahan kong bumisita ngayon sa puntod ng aking ama, pati na din kay Don Eduardo. Hindi ko isinama ang aking anak dahil maliban sa maputik ang daan, dahil sa malakas na ulan, kasama din niya ang kanyang ama. Una kong pinuntahan ang puntod ni Don Eduardo dahil mas malapit naman ito sa lugar. Lolo, alam na po ni Paulo na anak niya si Sean. Sa ngayon po, perma na lang ni Paulo ang kulang para tuluyan ng maproseso ang annulment naming dalawa. Wala na po talagang kailangang ayusin sa pagsasama namin. Isa pa, hindi ko kayang iwan si Franco para kay Paulo. Kailangan niya ako. Hindi din niya ako iniwan nung mga panahon na kailangan ko siya. Pinilit kong ngumiti sa kabila ng lahat na nangyari sa amin ni Paulo. Hindi pa rin mababago ang desisyon ko na tuluyan na siyang hiwalayan. Sunod kong pinuntahan ay ang punto ng aking tatay na nasa hindi kalayuan lamang. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa punto ng tatay Mario ko? Agad kong tanong kay Belinda nang naabutan ko siya dito sa huling himlayan ng aking ama. Danica anak, wala akong ginagawang masama dito sa punto ng tatay mo. Binibisita ko lang si Mario. Kunot noo ako nakatingin sa kanya. Para kasing namumula ang kanyang mga mata. Napatingin ako sa nakasinding kandila at bulaklak na nakalagay sa harapan ng lapida ng aking ama. Sigurado naman ako na galing sa kanya ang mga ito. Dahil bagong-bago lang ito. Wala naman siguro ibang bumisita dito sa puntod ng tatay maliban sa kanya. Umalis ka na dito. Di ba galit ka sa tatay ko? Baka minura-mura mo na lang ang tatay ko. Pasensya na anak. Sige, aalis na ako. Aniya at humakbang na papaalis. Alam kong sa aming dalawa, ako na ang nagmukhang maldita. Pero naiirita talaga ako sa klase ng trato niya sa akin ngayon. Bakit parang napaka-plastic? Bakit parang may motibo siya? Na para bang may itinatago siya? Idagdag pa ang madalas niyang pagtawag sa akin ng anak. Hindi ba talaga niya naiintindihan na maghihiwalay na kami ng anak niya? Kaya hindi na niya ako kailangang tawaging anak. Nang nawala na sa aking paningin si Belinda, agad akong humarap sa puntod ng tatay ko. Hello tay, nandito na naman ako. Hindi ko na isinama si Sean dahil maputik sa daan at medyo delikado sa kanya ang sumakay sa kabayo. Baka madalas kitang mabisita dito. Paminsan-minsan kasi kailangan nandito si Sean para makasama naman niya ang kanyang ama. Siguro yan na lang ang magiging setup namin ngayon ni Paulo. Hindi din naman ako nagtagal at nagpasyang umalis na. Hello Danica, nandito ka pa pala hanggang ngayon. Nakangiti niyang sambit pero alam kong hindi friendly smile ang ipinapakita niya. Ito ay isang pang-uuyam. Ikaw nga nandito, hindi ka naman taga dito. Samantalang ako, pagmamay-ari ko ang 40% ng hasyendang ito. Pagmamalaki ko naman sa kanya. Talaga Danica? Nauto mo din pala ang matandang Don Eduardo. Nananatili ka ba dito para akitin si Paulo at baka sakaling mauto mo rin siya? Hinagot ko naman siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Alam mo Hana, kadesente mong tingnan. Maganda, sopistikada at mukhang edukada. Ang hindi nila alam na sa likod ng magandang hitsura mo ay isang sekreto. Noon, isa kang kabit. Ngayon naman, gusto mong magkaroon ng kabit.
Wala ka ba talagang kahihiyan na natitira sa katawan mo? Kilala ko ang asawa mo, si Anthony. Mabait yun na tao. Mahiya ka naman. Respetuhin mo naman ang asawa mo. Imbes na maisulto siya sa aking sinabi, napatawa lang siya. Wala akong pakialam. And for your information, pinakasalan ko lang si Anthony dahil wala akong choice. Pero, under process na ang annulment papers naming dalawa. Katulad sa inyo ni Paulo. At ang rason, muli kaming nagkakaunawaan ni Paulo. Aniya na sa tonong pang-aasar, pero tinawanan ko lang ang kanyang sinabi. Mas baliw ang matinong tao kung pumapatol ito sa baliw. Then good luck, Hana. Bakit hindi mo kumbinsihin si Paulo na permahan na ang annulment papers namin para maging legal naman ang sa inyo? Ani ko sa kasiya tinalikuran. Hindi pa tayo tapos. Talagang wala kang delikadesa, no? Tatalikuran mo ang taong kausap mo nang basta-basta na lang. Galing ka nga pala talaga sa basura, kaya wala kang breeding. Napalingo naman ako sa kanya. Sabay taas ng kilay ko. Ako pa ngayon ang walang delikadesa. Mas mabuti na yung galing sa basura. At least, hindi ugaling basura. At ako ba talaga ang walang delikadesa sa ating dalawa? Nagpapatawa ka ba, Hana? Umayos ka nga sa pagsasalita mo, Hana. Baka ipakaladkad kita palabas dito sa asyenda. Tandaan mo, isa pa rin akong Diogracia. At ikaw, isang desperada na nangangarap maging Diogracia. Wiset ka. Ayaw ko siyang patulan, pero talaga nakakawala siya ng mabuting asal. Ang kanyang pag-uugali. Tinalikuran ko siya at tumakbang na ako para layasan siya. Hindi ko na pinapansin ang ilang beses na pagtawag niya sa aking pangalan. Napangiti ako nang nakasalubong ko naman si Anthony. Napaurong naman si Anthony na tila hindi makapaniwala na nandito nga ako. Danica, paniniguro pa niya. Hi Anthony. Bati ko sa kanya pero wala sa plano ko na makipagkwentuhan sa kanya. Baka gumawa pa ng kwento si Hana, ang desperada niyang asawa. Nilampasan ko siya at hindi ko na siya nilingon pa. Dahil sa nabasa ako ng ulan kanina kaya medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Giniginaw ako at para akong sisipunin. Mabuti na lang at hindi ko katabi ngayon si Sean dahil sumingit ang kanyang ama na kung pwede daw. Doon muna matulog ang anak nito sa tabi nito. Maya't maya lang, may kumatok sa pintuan ng kwartong aking inuokupa. Ito din ang kwarto ko noon. Kahit medyo naghihina ako, pinilit ko pa rin buksan ang pintuan. Anong ginagawa mo dito? Kunot noo kong tanong kay Belinda. Siya kasi ang napagbuksan ko ng pintuan. Dinalhan kita ng gatas. Kunti lang kasi ang kinain mo kanina. Saka ko lang napansin ang gatas na dala niya. Napatingin ako sa basong may lamang gatas. Iniisip ko na baka may inilagay siyang lason dito. Salamat sa dinala mo. Pero ayaw kong inumin yan. Wala akong gana ngayon. Wika ko pero totoo naman nito. Bakit? May sakit ka ba? Aniya sa pagkaalalang tono. Pero alam kong nagkukunwari lamang siya. Bahagi ako napapitlag nang inilapit niya ang likod ng kanyang palad sa aking noo. Diyos ko anak, may sinat ka nga. Aniya na tila natataranta pa sa sobrang pagkaalala. And again, alam kong acting lang ito. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Aalagaan kita. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Naiinis na ako sa acting niya at sa pagiging weird niya ngayon. Ma'am Belinda, huwag niyo pong sayangin ang oras niyo sa akin. Kaya ko po ang sarili ko. Dahil bata pa lang ako, wala nang nanay na nag-aalaga sa akin. At saka bakit ba anak ng anak kayo sa akin? Hindi ko kayo nanay. At ayaw kong maging nanay kayo. Galit ako sa nanay ko at galit din ako sa inyo.